No, balik tayo doon sa 24 billion na paulit-ulit daw kang ipinapadalan ng notice ng Department of Energy para doon sa ipinangako mo na 100% ang gagawin ninyo pero 2% lang, no? Kaya naniningil ang Department of Energy sa inyo. Ngayon naman po mga kababayan, pumunta tayo, dumako tayo dito po sa mismong sagot ni Ralph Recto, mga bossing. Tapos na natin si Lebiste, ha? Ngayon, ito ang sagot ni Ralph Recto, mga kababayan. Ano po sabi dito? Ralph Recto, 1 hour ago, pahayag ni Ralph Recto tungkol sa kasinungalingan ni Leandro Lebisteho, mga bossing. Sa daming pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, ayaw ko na sanang patulan ang mga kasinungalingan ng isang kulang sa pansin no? At kulang sa aray ko, kulang sa pag-iisip at kulang sa pagmamahal. Nako, Loren Legarda, ano ba naman kasi ginawa mo dito sa anak mo? Oh, but you can only fight a natural born liar with truth. Yan daw po. No, at ito, yung sinasabi niya, kung hindi daw po sasagutin ni Ralph Recto, dapat daw po si Yusek Castro ang sumagot. Ito, sinagot na siya, agad-agad. At sa walang humpay na walang basehang paninirang puri, may hangganan din ang pagtitimpi. Ayan, no? Sa unang pagtatagpo pa lang namin, may handa siyang 400 million at mariin niya akong pinakiusapan na suhulan ang kanyang kalaban sa politika upang umatras sa kampanya. Aba, ang laki nun ha, 400 million ha, para doon sa kalaban sa politika. Tinanggihan daw ho ito ni Ralph Recto, mga kababayan. Saan galing yung 400 million? Ano po? Ni Lebiste. Laking pera nun. Oh. Noong sumunod na linggo, hindi pa siya nakontento. Inalok niya kami ng 1 billion para sa pag-urong ni Governor B upang siya ang humalili. Umiiyak ang nanay niya habang putang ina. Sabi na nga ba totoo yung sinasabi na gustong tumakbo no, sa pagka-gobernador Oh, sa pagkaurong ni Governor B upang siya ang humalili, umiiyak ang nanay niya at baka hindi magustuhan ng mga taga Batangas yan. Muli, tinanggihan ko ito. Nakaka-insulto, nakakagalit. Biruin mo, 1 billion ano? Kung ibinabayad mo na yan sa DOE, nababawasan ka na ng utang. Nababawasan na yung 24 billion. 23 na lang. Tanging ang respeto ko sa kanyang ina bilang dating kasamahan sa trabaho ang naging dahilan para hindi ko siya isiwalat at kasuhan. Kasuhan nyo, sir, kung talagang kailangan at kung talagang totoo na dapat kasuhan yan. Alam ng nanay niya na hindi ko nagustuhan ang usapang ito kaya humingi ng tawad sa akin. Ayan. Ano kaya ang sasabihin ni Loren Legarda? Ano? No? Dapat ano ito? Dapat i-debunk ni Loren Legarda to. Anong humingi ako ng tawad sa iyo, Ralph Recto? Dapat gumanon si Loren Legarda dito. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, lahat ng mga bagay ay for sale. Tao, dangal at posisyon. Baka siguro madami pong pera, no? Ika nga, ang sabi nga ho, mga kababayan, ng ombudsman, batang-bata ka pa lang, ninenegosyo mo na. Pati yung prangkisa. Di ba? True to form, report have reached us about how he engineered a massive boat buying operation in Batangas unprecedented in history. Kaya't nais kong linawin, noong nanalo si Leandro, nanumpa siya sa akin dahil mayroon siyang paulit-ulit na hinahangad ang makabkam ang libo-libong ektaryang mula sa hasyenda ng Tubo sa Nasugbo. Utang ina, no? Bata-bata, grabe. Wala akong kakayahang pagbigyan ang isang maituturing na agaw lupa. Aba, malaroke ang estilo. Siguro ito yung kinatatakot ni Lebiste, mga kababayan, kaya inuunahan niya. Ano po?
na meron siyang mga pakiusap, na meron siyang mga ganito, kaya inuunahan niyang siraan si Ralph Recto. Eh, bagay may mga DDS naman po silang tagapagsunod na madaling mauto, 'no? Hindi ko siya pinatawag sa mga pulong, siya at kampo niya ang parating nangungulit na magkaharap kami. Kaya niya ginagawa ito ay para malunod ang yan ang nga sinasabi ko, eh. Para mapagtakpan yung 24 billion na utang, eh, na resulta nung kanyang Go Solar project, eh, 'no? Simula't sa pool pa lang po nung inumpisahan natin itong vlog na ito, mga kababayan, yun na ang tumatakbo sa isip ko. Hindi hihinto ang Leandro Leviste na gumamit ng tao at magparatang sa mga tao hangga't hindi ho natatapos itong problema niya doon sa 24 billion na utang na resulta ng kanyang ghost project. Na sana po, no, napapakinabangan natin doon sa mga kuryente natin, mga kababayan. Ang kanyang pinakamalaking budol sa pamahalaan at sambayanang Pilipino. Sana po pagkayang ganyan, eh may kulong yan. No? Betrayal of public trust, mga bossing. Panggagago sa mga Pilipino. Di ba? Balitang namumudmod siya ng pera upang siraan ako dahil sa kanyang pagkahayok sa kapangyarihan at pansin, grabe ha, atabs pa lang ho mga bossing, ganyan na si Leviste. Balitang balita na may AI operation siyang puta, halata naman. Yung AI, di ba, yung pinagmamalaki niya pa, ang dali-daling gumawa ng AI. Ewan ko dito sa kampo ni Leviste, bakit hindi man lang dino-double check? Hindi man lang zino-zoom. Siguro, ano siya, okay na yan. Walang problema yan. Sige, labas mo na. Eh kaso, ang mga netizen po, pagka yung may ipinost siya, iso-zoom, titignan. AI ba ito? Lalo na sa kampo nila na palaging ginagawa. Balitang-balita na may AI operation siyang pinapaandar, factory of lies na ginagamit, at troll farms na pinapatakbo. May hakot crowd business para sa paninira sa mga miyembro ng kabinete at ng administrasyon. Solar farm na lang sana ang itinayo. Correct. At saka yung pagbibigay ng 1 billion para paatrasin po si Governor B, mga kababayan. Naku, di sana ibinayad niya na lang doon sa utang niya. O doon sa 24 billion, naging 23 billion na lang. Di ho ba? At ngayon, pilit na pilit niyang nilalagyan ng mali siya ang koneksyon namin kay Congressman Edwin Garjola. Ang totoo niyan, ang mga Garjola ay matagal kong katunggali sa politika. Naglaban kami sa maraming eleksyon at nakasama ko lang siya noong 2022 bilang respeto sa isang kapwa Batanggenyo na congressman. Wala akong ghost project, sabi ni Recto. Wala akong flood control project. At lahat ng proyekto ko sa Batangas bilang mambabatas ay may resibo at dama ng tao. Eh kaya naman po, si Governor B. Kaya paulit-ulit pong gobernador yan dyan, mga kababayan. Di ba? Kung hindi nila ramdam yung serbisyo nitong mga ito, natalo na yan. Sa tulong ng mga district congressmen, halos na ipasimento ang mga kalsada sa buong Batangas at nakapagpatayo ng libo-libong silid-aralan. Ito ang resulta ng tahimik na gawa, hindi tulad ng baguhang purungawa na naniisang dipa ng National Highway ay walang naipasimento. Ang sabi ng nabasa kong inspirational quotes sa social media, never trust a man who disrespect his mother. Totoo naman po. Kung ang nanay, magulang, tatay, ina, ang hindi na nirerespeto ng isang tao, ano po tayo, mga kababayan? Di po ba? Ano ho tayo, mga boss chief sir? Kung yung nagluwal na sa kanya na dapat ay pinaka-irerespeto at pinaka-gagalangin niya, hindi niya na ginagalang, ano pa tayong mga kapwa niya?
This is a bitter brat prone to tantrums, even bad-mouthing the woman who gave birth to him in front of many people. Ginagawa pala ni Leviste yun? Nagtatantrum siya? Nagsasalita siya ng mga gano'n sa magulang niya, sa nanay niya? Grabe ha. Sa 30 taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako nakaharap ng isang taong ganito. Mas ganid, mas tuso, manlalanse, at kayang isang tabi ang katotohanan para lamang sa pansariling kapakinabanganan. At saka ho mga kababayan, bilang isang bata grabe ganito na yung mga pinag-iisip mo. Di ba Monet? Kahayukan na, kaswapangan na sa posisyon. He is the range and dangerous person who will even skin his loved ones and use their skins to drumbeat his empty achievement to feed his narcissism. He is the leading national inventor of lies and in a desperate... Bakit ba binoto ng mga taga Batangas to? Si Leviste. Ano? Proud pa kaya yung mga taga Batangas dito kay Leviste? He is the leading national inventor of lies and in a desperate move to escape accountability is resorting to lie to divert the issue from misdeeds. Yan nga, yung kanyang sular-sular. May mga mahalagang hamon ang nangangailangan ng ating buong atensyon at aksyon. If he will not stop telling lies about me, it is tempting for me to start telling the truth about him. Dahil maraming pagsubok tayong hinaharap, hindi dapat pag-aksayahan ang isang barker sa circus na kung kailan ay kailangan ay kakain ng bubog para mapansin siya. We should be wary of psychotic sideshow that divert us from real issue and balik na tayo sa trabaho. Sa Batangas kasi may kasabihan, huwag pansinin ang asong ulol na kahol ng kahol. Ipinapahayag ko ito bilang Ralprecto, isang Batanggenyo. Ito naman kasi si Leviste, kagaya ho niya, kay Leviste, mga kababayan. O ngayon, kailangan nilang maglabasan ng ebidensya. Ang mamamayang Pilipino, hahagilapin po yung mga ebidensya ni Leviste, sa kanyang mga pinagsasasabi. Hindi po pwede yung ganyan lang. Mukhang nabudol na tayo doon sa una niyang mga sinasabi na kagaya na lang po nung sa ano tawag nito? Cabral Files niya na walang nangyari kaya iniwanan yung issue na yun.